taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Ako'y iyong siniyasa at kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasa at kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasa at kilala mo akong ganap. Kung ang aking tagpuan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasa at kilala mo akong ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo mga kapatid, higit lalo sa inyong mga sumusubaybay po sa salita ng Diyos, salita ng buhay, dito sa TV Maria. Mga kapatid, anong suot mo ngayon? Or gusto kitang tanungin, anong tatak ng suot mo ngayon? At magkano mo binili yung suot mo ngayon? Tinatanong ko po kayo nito kasi nung maliit ako, sabi sa akin ng nanay ko, "Nak, hindi ka kagwapuhan, kaya bumawi ka na lang sa pananamit mo. Make sure that you are always neat looking." Kaya ako po, sinikap ko po, dahil nga daw di raw ako kagwapuhan, sinikap ko po paglalakad ako, laging planchado yung aking mga polo, pantalon, kung anong kulay ng pantalon ko, siyang kulay din dapat ng medyas ko, ang mga shoes ko bagong shine, ang mga kuko ko sa kamay at paa laging maikli, naghihinuli rin po ako para maging maayos tignan, kasi paalala din ng nanay ko, maraming masasabi ang mga tao sa pananamit mo. It will tell you who you are as a person, kung paano ka manamit. Kaso habang lumalaki po ako, ito yung pinagtataka ko. Marami akong nakilala, neat looking, maayos manamit, planchado rin. Yung ibang mga damit, signature pa.
Yung ibang damit, may mga alligator pa or crocodile, di ko alam kung ano yun. Pero ang ayos nilang tignan sa pananamit, pinagtataka ko, bakit ganon? Maayos silang tignan, pero bakit yung ugali nila ang gaspang-gaspang? Ang linis nilang tignan, pero bakit napakasakit ng mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig? Parang may disconnect. Hindi porket malinis, maayos ka manamit, ibig sabihin yan, maganda na rin ang iyong pag-uugali. Why am I telling you this, my dear brothers and sisters? Kung nakinig po kayong maigi sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sinusuway po ni Jesus ang mga eskriba at pariseyo. Anong sabi niya dito? Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ang mga eskriba at pariseyo daw po, ang ganda ng kanilang mga baro, ng kanilang mga gown. Pero sa loob, ang ugali nila, puro kabulukan, puro buto ng mga patay. Sana maalala nyo lang po mga kapatid, especially now that we are living in a very consumerist society, in a very materialistic society, hindi po madadala ng presyo ng inyong mga suot-suot ang inyong ugali. Kahit sabihin mong ang suot mo ngayon, 15, 10, 5,000 na polo lang yan, hindi niyan kaya mabago ang iyong magaspang na ugali. Tandaan nyo po, ang tumatatak sa puso at isip ng ibang tao, hindi yung damit ninyo, kung hindi yung puso, kung paano kayo magmahal. Kaya nga tinatanong ko po kayo kanina, anong tatak ng damit mo ngayon? Magkano ang suot-suot mo ngayon? Sana maalala mo, kahit magkano pa yan, hindi niyan madadalang pag-uugali mo. So please, in a very consumeristic society, mag-invest tayo sa pagmamahal, pagiging mabuti, mabait sa ibang tao. Minsan nga nakakagulat yung mga taong nasa lansangan, gula-gulanit ang damit, mahahaba ang buhok, marurumi ang katawan. Kung sino pa ang sabihin na nating marurumi, sila pa minsan yung mas mababait kaysa dun sa mga maaayos tignan. Jesus is inviting us today na sana ang gastusan natin hindi yung ating damit. Ang gastusan natin, pagmamahal natin para sa iba. At sana makatulong ito na kahit simple lang po, sapat na yan. Simple na t-shirt, simple na pantalon, sapat yan. Kasi ang maaalala sa iyo ng mga tao, hindi ang damit mo. Kung hindi, paano ka umibig, paano ka magmahal, yung mga magagandang salita na lalabas sa iyong mga labi. Together, let us be simple, but invest more on our love. Amen.